Nagngangalit na apoy ang gumising sa mga residente ng Upper Atok Trail pasado alas 5 ng umaga kanina. Ang sunog nagmula sa isang furniture shop. Isa sa mga unang nakapansin nito si Tatay Edwin. Tanging firewall lamang kasi ang pagitan ng kanilang bahay sa nasusunog na furniture shop. Dahil sa nerbiyos, dali-dali raw itong umakyat sa kanilang bahay. Sa pagmamadali, nasugat ang kanyang braso ng yero. Narinig ko po na may sunog-sunog, may paglabas ko, yun na pala. Saglit lang, ramdam pa ata, hindi ko pa maano yung nakalipas na saglit lang na pala, ganito palang sunog. Sa kasagsagan ng sunog, may mga narinig din siyang pagsabog. Posible raw na galing ito sa mga bumbilya at tangke ng gasol. Malakas na, hindi ko maano, parang ginanita na boom. Dahil gawa sa mga light materials ang carpentry area ng furniture shop, agad itong natupok ng apoy. Maging ang mga sasakyang ito na ginagamit pang deliver, hindi rin nakaligtas. Nadamay din sa sunog ang katabing paupahang bahay na ito. May mga kahoy kasi na nandun na ginagawa nilang furnitures and other na ginagawa nilang furniture na kahoy. Yun po, at kaya po mabilis na kumalit yung apoy. Pero na-contain naman natin at hindi na po siya lumipat sa mga kabilang bahay. Tila nadurog naman ang puso ni Tatay Josue, may-ari ng furniture shop nang makita ang sinapit ng kanyang establishmento. Sa loob raw ng 10 taon, naging katuwang niya ito upang suportahan ang pamilya. Pero sa isang iglap, ang negosyo naging abo. Ayun ang source of income namin. Pati yung kasama kong nagtrabaho, wala silang hanap buhay. Walang patay na. Talaga zero balance. Wala nang umpisahan. Pasado alas 7 na ng umaga nang ideklara ng BFA ang fire out at umabot ito sa first alarm. Agad naman na naghatid ng tulong ang City Social Welfare and Development Office sa mga apektado ng sunog habang nagpapatuloy pa ang investigasyon sa pinagmulan ng sunog at kabuang danyos nito. Ito na ang ika-85 kaso ng sunog sa Baguio City mula Enero hanggang Nobyembre ngayong taon. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.